A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." The Gospel of the Lord. Praise be Jesus and Mary. You shall love the Lord your God. You shall love your neighbor as yourself. Sabi nga dun sa isang radio station, meron din yata dito sa Mindanao, no? Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan pa bang i-memorize? Course, kitang tanan, all of us know this commandment. Love God and love your neighbor. No? Mahalin mo ang Diyos ug ang iyong kapwa ug isig katao, no? Ang iyong neighbors. But subalit datapwat bagamat pero no? This is the, we can say, easiest to remember the commandment, madaling i-memorize, madaling maalala, but the same time, no, mga igsuon, kining duhang commandments are the most misunderstood commandments. I repeat, no? Kining commandments of love of God and neighbor is the most misunderstood commandment. Anong ibig sabihin nun, Father? Ibig sabihin, marami o daghan na mga Kristiyano, Katoliko, no, na kasabot pero dili kabalo. Tama? Sa ating mga Bisaya na brothers and sisters. Tingin ko, di ba, may pagkakaiba yung kasabot sa kabalo. No? Iba yung alam mo sa naiintindihan mo. Sabi nga sa Tagalog, no? Pwedeng alam mo yung commandments, pero dili ka kabalo. You do not know what does the commandment means. Akala ng ibang tao, kining duha, love of God and love of neighbor, no, ay ng iba't ibang interpretation. No? Bibigyan ko lang kayo ng tatlong common interpretation. Unang interpretation about this love is that love equals like. Ayan. No? Lalo ngayon, no? Sa age of social media, sa age of Facebook, TikTok, Twitter, Messenger, WhatsApp, no? Yung love parang more on like. Gusto kita, no? Pag gusto kita, akala ng iba, mahal na kita. No? I like you, so that, therefore, I love you. Mali. No? Hindi ibig sabihin, like,
means love. Oh. And this is the most common mentality, especially of the youth, sa mga kabataan, no? Na yung tingin nila, yung like is love. Kaya nga, kung may mga magulang man na nakikinig, parents, no, and those elderly, no, you have to teach them that not all like is love. No? Baliktad pa nga minsan, no? If you love, you must like. No? Not vice versa, minsan. No? And secondly, ano yun? Interpretation nila, ito. Love equals romance and lust. No? Sabihin, mahal kita, no? I love you 3 times a day, no? Ibig sabihin, pag mahal kita, no, love means that we will have a, how do you call this, physical contact, no? Romance, no? Or tawag dito, relationship more than friends. Yan. We have relationship more than friends. That is love. No? And alam nyo, no? Kining mga sinasabi ko sa inyo, no? It connects, no? They connect it with these 2 commandments. No? Kaya mag-ingat kayo, no? Kining interpretation karon, no? Those interpretation I'm telling you, they are connecting with this commandment because they have, sabi nga, mali, sayop, no? Sayop na interpretation ng love, no? And thirdly, no? Of course, marami pa yan, no? Hindi ko na sasabihin kay hanggang 6 ano lang tayo dito. No? Hindi man tayo pwede maging 1 oras yung homily dire, no? So, ilimit natin sa 3. Ano yung pangatlong interpretation ng gugma o love? Yung feelings, nothing more than feelings. No? Which means emotion. No? Emotion. No? Akala ng iba, yung love is equal to emotion, feelings, no? Kaya tuloy, no? Kita nyo, hindi nyo ba napapansin, dumadami yung mga sekta, yung iba't ibang denomination, no? Merong Aglipay dito, Iglesia ni Manalo, Saksi ni Batman, no? Marami sila. Why? Because their faith, their love, based on feelings, nothing more than feelings. No? Wala. Di naman doctrinal. No? Sometimes they use the Bible, but in reality, no, kapag emotion ang love, no, you interpret the Bible according to your feelings. No? Kaya, no, kung mapapansin nyo, siguro, iba sa inyo nakakita sa TV o sa social media, no? Makita niyo mga protestant, Panginoon, praise the Lord! No? Umiiyak-iyak pa yan, no? Tumutulo-tulo pa yung kanyang luha, no? Lord, thank you, Lord! No? See? All is feeling. No? And this is the effect of the sola scriptura, only Bible or only faith. No? Reducing faith, reducing the Bible, reducing love into feelings. No? Marami yan. No? At ang nakakalungkot, at sabi ko nga, napakasakit, Kuya Eddie. No? Daghang mga tao, maraming tao,
Kahit mga Katoliko, kahit nasa simbahan, reducing their love to feelings. For example, magandang halimbawa niya yung pagsisimba. Ay, magsisimba ako kasi si Father X, si Father X ay paano ng aking emotion. Okay, naintindihan ko yung ano niya. Kaya magsisimba ako. Ay, nandiyan ba si Father X? Sige, punta ako doon. Nandun pala si Father X, Ay, manood ako sa ni misa ni Father X o Y naman, sabihin natin. Manood ako ng misa ni Father Y kasi galing yun, tsada yun kaya kanyang mga homily, manood yun. Of course, no offense, okay naman yun, walang problema, Pero, yun nga sinatawag na mag-ingat tayo that yung category na ginagamit natin para sa pagmimisa o pakikinig will be our emotions. Ingat lang tayo, Kasi minsan, kapag kayong preaching, ito na. Paano mo malalaman, Father, na yung feeling ang nagiging measurement ng aking pagsisimba o punta sa simbahan, pakikinig, Kapag yung iyong pakikinig, ay exclusive o inclusive ba ito? Exclusive na magpapaganda lang ng iyong feelings. Kapag sinabi, ito na, ito madali mo malalaman, Kapag kasi Father nagsabi na kayo, bakit kayo ganyan? Ganito, bakit ba ganyan? Sabi ni Father, dapat ganitong gawin nyo. Dapat, ano sasabihin ng mga ibang nagsisimba? Si Father yan, siya nga, magja-justify na tayo. Si Father nga, si sister nga, sasabihin niya, ganun. See? So, we don't want to be corrected. Alam niyo, maswerte nga kayo. Yung time ni St. Rose of Lima, time of St. Rose of Lima, time of St. Bernardine of Siena, alam niyo, lahat ng preaching is all about correcting, totoo yun, Alam niyo, nabasa ko yung original na sermon ni St. Bernardine, of course, in Italian, Yung mga Mostly, puro mga puro patama. Ikaw, pati mayor, Kala nyo, especially those who are not reading the life of the saint, akala nyo yung mga homily ng mga saint ay more on heaven, punta tayo sa tanan sa langit, punta ka sa langit, mabait kang bata. No. Kung kayo, tingnan nyo magbasa ng life of the saint. Saint Anthony, Saint Bernardine of Siena, even Saint Alphonsus de Liguori, kung babasahin yung homily nila, sermon nila, puro patama. At hindi lang yun, pinatatamaan nila, hindi lang yung mga katulad natin na ordinaryo, Ang pinatatamaan nila, mga mayor, mga mayor, mga vice mayor, presidente pa nga, minsan hari, kings and queens. Giboljak, sabi nga sa Tagalog, giboljak ng mga nila Saint Bernardine. Hindi sila natatakot. Kaya nga, alam nyo, nung time nila, may mga ini-exile na mga pare. Bakit sila ini-exile? Kasi, naririnig ng mga tao, si mayor yung pinatatamaan ni Father, ni Saint Bernardine.
Pero alam nyo, they are not afraid. Kitang tanan, year 2024, no? Masabihan mo lang, makorek mo na lang, brother, father, sister, fra, no? Ayaw nang gawin ni, sala ni, kasalanan ni. Pagkatapos niyan, tingnan nyo, the next day, hindi mo na makikita sa simbahan. The next day, hindi mo na makikita sa parokya yan. Woo! Next month, wala na yan. Sa grupo, mag-i-exit na yan sa group chat. Kasi, napangaralan. Kasi, tinamaan. See? That's what's happening. That is what happened to our love today. No? Kaya nga, alam nyo, marami, kasama na ako, of course, I'm not excluding myself. We do not grow in our faith because we misunderstood. No? Hindi tayo kabalo. Unsa man ang gugma. What does it means to love our God and our neighbor? Because we have a misconception of love. No? Sayop, no? Mali na pag-iisip tungkol sa gugma sa love. And then sasabihin natin, Deus caritas est, God is love, God is no. We do not understand what does it mean. Kaya nga sana, no, as we continue this Mass, as we continue to ask Saint Rose of Lima, no, mag-ampo kita kay Saint Rose. Saint Rose, tabangi ko, tulungan mo ako na yung aking love kay God, ug neighbor, yung aking gugma is not a feeling, is not a romantic lust, and it is not a like in my life. Praise be Jesus and Mary. Please all stand for the prayer of the